Ang lakas ng Beermen ay muli na namang namayagpag sa Game 2 ng kanilang semifinal series ng Rain or Shine, hindi kagaya nung nakaraan. Ang panalo ngayon ay nakuha nila ng hindi masyadong nahirapan. Ginamit na naman nila ang kanilang paboritong third quarter upang isagawa ang kanilang malakas na pag-atake para iwanan sa kawalan ng kalaban. Sila doon ay umiskor ng 35 puntos. Tinapos nila ang period na lamang ng 17 puntos, ang kanilang opensa ay pinalakas ni Junmar Fajardo na umiskor doon ng 18 at nagkonekta sa field ng 8 of 10, ang Ross ay ginawa ulit niyang asintahan. Dahil sa pagiging sentro ng atensyon ng depensa ay ilang beses na libre ang kanyang mga kasama, hindi naman nila siya ipinahiya, siya ay nakapagdagdag din ng 4 assists sa kanyang stat sheet. Basta ang kalaban ay naiwanan na ng Beermen sa ikatlong yugto ay 100% na hindi na yun nakaka-recover kahit anong gawin pa nilang pagpupumilit, dahil pag sila ay bumulusok, dire-diretso na yun. Ang Elasto ay naiiwanan lang ng 4 na puntos sa ika-10 minuto sa period, pero nung naramdaman na ng San Miguel lalo na si Fajardo ang kanilang momentum ay hindi na nila yun mapigilan. Maging ang kanilang depensa ay kanilang pinaigting, sa ikalawang sunod na laro ay hindi na naman nakatawid ng 100 puntos ang Ross, ang 89 points nila sa Game 2 ay ang pinakamababa nila ngayong komperensya. Ibang player na naman ngayon ang pumutok para sa Rain or Shine, sa katauhan ni Anton Asistio ang kanilang opensa ay kanyang pinangunahan ng umiskor siya ng 20, matapos na magtala lang ng 3 nung Game 1. Kahit na 5 sa kanila ang naka-double figures ay kinulang pa rin ang kanilang produksyon, sapagkat ang dalawa nilang inaasahang scorer ay hindi pumutok ang baril, nagtala lang si Santi at Parakot ng 5 at 4 na puntos. 13 puntos ang nagawa ni Marshall Lassiter at nagkonekta ng 3-3, at sa fourth quarter ay nakagawa ulit siya ng milestone, nang lagpasan niya si L.A. Tenorio sa ikatlong pwesto sa all-time 3-point made. Tatlo sila nila Terrence Romeo at Chris Ross ay mayroong 3 3-pointer sa laban, bilang isang koponan ng San Miguel ay nakapagpasok ng 12 3 sa loob ng 27 tira, habang ang Elasto ay kumonekta lang ng 11 of 40. Ang pinakamalaking problema ng Ross ay si Fajardo, maski si Coach Yeng Giao ay aminado na wala silang panapat sa kanya, pero sila ay makakasabay sa laban o mananalo pa kapag sumabog ang kanilang opensa. Ang kanilang scoring ay hindi consistent ngayong semifinals, hindi katulad nung ginagawa nila nung elimination, kung saan ay sila ang best offensive team bago pumasok ng playoffs. Hindi naging maayos ang kanilang shooting percentage sa unang 2 laro, sila ay 42% lang sa field, 32% from beyond the arc at napakasamang 61% lang sa foul line. Hindi naman ganun kapangit ang shooting nila nung Game 1, nahatak lang yung average dahil sa performance nila sa Game 2, sila ay 29 na nagmintis doon sa labas ng arco at 21 naman sa 2-point field goal. Sila ay tira lang ng tira sa 3 na parang wala ng bukas at kahit sobrang malas, kung sabagay hindi mo rin sila masisisi dahil sila ay naiilang sa presensya sa loob ni The Kraken Junmar Fajardo.